I just want to share a very light message about a little bit about our mothers, a glimpse of what mothers is all about. Mother's Day is a time to honor the women who shape our lives with love, wisdom, and sacrifice. Yet, it's also a day that can stir complex emotions because for all we know, some women hindi sila nagkakaanak. That's why whenever Mother's Day ay isineselebrate, marami yung nagsiselebrate, of course. But there are also women na hindi sila ganoon kasaya. Joy for some, grief or longing for others. We celebrate mothers while holding space for those who find this day challenging. Mother's Day is not merely a cultural tradition but a sacred opportunity to celebrate God's design reflected in mothers. The first Mother's Day celebration in the United States as conceptualized by Anna Jarvis. Siya po yung unang nakaisip na i-celebrate yung Mother's Day, si Anna Jarvis. It occurred in 1907 with a small church service held at St. Andrew's Methodist Episcopal Church in Grafton, West Virginia. Kaya ako nagtataka, bakit every Sunday ginaganap yung Mother's Day? Hindi ba pwedeng ibang araw? Yun pala, they first celebrate Mother's Day within a church. Kaya po pala Sunday yung celebration ng Mother's Day every Sunday. Pumapatak. On May 12, 1907, to honor her late mother, Anne Reeves Jarvis. The first official and widely recognized celebration took place the following year, on May 10, 1908, with a larger public event in Philadelphia alongside another service in Grafton. These dual celebrations helped galvanize support, leading to Mother's Day becoming a national holiday in 1914 under President Woodrow Wilson. Naging ganap siya na national holiday noong 1914. Ang title po ng ating pag-aaral ngayong umaga, A Mother's Heart, God's Counterpart. Tayo pong lahat ay tumayo. Kung meron po kayong mga Bible, buksan po natin sa Book of Isaiah, chapter 66. Isaiah chapter 66, sa verse 13, ganito po yung kanyang sinasabi. Nakita na po ba? As one whom his mother comforted, so will I comfort you, and ye shall be comforted in Jerusalem. Tayo pong lahat ay yumuko. Pikit po natin ang ating mga mata. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal. Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong patuloy na kabutihan. Salamat sa pagkakataon na ako po ay inyo pong gamitin. Hindi po yung aking limitadong kakayahan ang kanila pong makita, yung aking kamalian. Bagkos, Panginoon, pakagamitin mo ako, yung inyong kapangyarihan, ang pumuno sa lugar po na ito. I-empty mo, Panginoon, yung aming pong mga puso, yung aming pong isip, sa kung ano man yung mga pwedeng maging sagabal para tanggapin namin, Panginoon, yung inyong pong salita. Makita namin, Panginoon, sa aming pag-aaral, kahalagahan ng aming pong mga ina, ninyo bilang aming Diyos,
na siyang patuloy na nagsusustain po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil meron pong mga araw kami sineselebrate once in a year to celebrate our mothers. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon po na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. A mother's heart, God's counterpart. Maaari na po tayong makaupo. Ano po ba yung ibig sabihin nung term na counterpart? The term counterpart refers to a person, thing, or concept that closely corresponds to or complements another in function, role, or position. It implies a relationship of equivalence, similarity, or mirrored purpose. A mother's heart, God's counterpart. Para po dun sa unang example po natin, buksan po natin kung meron po kayong mga Bible, Psalms 139. Psalms 139. Verses 13 and 14. Ganito po yung kanyang sinasabi. For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. Verse 14, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Pag English po yung ating pong babasahin, parang hindi po natin masyadong mag-grasp. Meron po ba dito na merong Bible na nasa Tagalog? Ayun, ito mas malapit, si Tatay Oscar. Pwede pong pakibasa tay sa wika po natin. Yes po. Ayun, very nice. Salamat po, Tay. Sabi po dito, from the very moment that we are conceived in our mother's womb, God is already in control. From the very moment that we are conceived, God is in control. He is present. Magmula sa sinapupunan ng ating ina, magsimula hanggang sa ngayon na tayo po ay nasa edad na po natin na ito, ang Panginoon ay patuloy na present at may control sa ating pong mga buhay. Pakisabi nga po sa mga katabi po ninyo, you are fearfully and wonderfully made. Sabihin niyo po sa katabi niyo. Amen. Every intricate detail, God oversaw it. He is the great architect. Nandun pa lamang po tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang, ng ating ina. Alam na ng Panginoon kung ilan yung magiging tenga mo, kung ilan yung inyong magiging buhok, kung sobra ba yung magiging daliri sa iyong mga kamay. Amen? He is our great architect. Take a deep thought of this. Na out of millions, if not billions, dun sa mga sperm na nagawang isa doon ay nagawang makapag-penetrate dun sa egg cell na galing sa
babae. Ibig sabihin, lahat tayo na nandito, we are already victorious. Imagine po ninyo, out of millions, if not billions, na naglaban-laban para mabuo yung embryo doon sa sinapupunan ng mothers, yang mga mukha na yan, yung nakikita nyo na yan, yan ang nagwagi. Di ba? Yan yung nanalo. Kapag yung mga mothers po natin, yung mga babae, alam nila na sila ay nagdadalang tao. Di po ba nagpapacheck up po yan? At kapag nagpapacheck up po sila, binibigyan sila ng mga maliliit na booklet na doon sa booklet na yon nakikita on the first week kung ano na yung itsura nung ipinagbubuntis mo. On the second week, ang sabi po nila, habang maliit yan, yung tenga, magsisimulang tumubo yung tenga, biglang maghihiwalay, pupunta sa magkabila, and then your mouth will appear. Nakakamangha. Alam ng Panginoon kung kailan tutubo yung buhok sa iyong ulo, kung magkakaroon ka na ba ng kuko. Meron po ba dito na napulot ng kanilang mga magulang? Meron po ba? Napulot lang. Or kusa na lang tumubo. Bigla na lang nag-exist ka bilang tao. Di po ba? Wala. Lahat tayo ay may nanay. Ibig sabihin, ipinanganak po tayo. Lahat tayo ay may nanay. Kaya lahat po tayo dapat i-celebrate po natin yung araw ng ating pong mga nanay. Sa mga beauty contest, di po ba meron silang mga itinatanong doon, if given a chance. Meron kang gustong palitan sa iyong katawan. Meron ka bang papalitan at ano? Di po ba? Minsan tinatanong po yung ganun. Pero ang sabi po doon sa binasa po natin, you are fearfully and wonderfully made. We are unique individual na ang Panginoon ang nag-design po sa atin. Amen? Sabi sa Genesis chapter 1 verse 27, so God created man in His own image. In the image of God, we are created. We are special being. A mother's heart. It's God's counterpart. Tingnan po ulit natin yung ating po mga katabi. Meron ka bang gustong palitan doon sa itsura ng katabi mo? Di ba meron kasabihan na sinasabi, he has a face only a mother can love. He has a face only a mother can love. Ano ibig sabihin nun? Kahit na gaano, para sa iba, kahit gaano kasama yung itsura mo, mahal ka ng nanay mo. Kasi ang puso ng nanay, iyan yung counterpart ng puso ng Diyos here on earth. And there's also a Jewish saying that since God can't be everywhere, He created mothers. But of course, hindi po tayo naniniwala doon. Alam po natin na God is everywhere. But we believe na our mothers who represent the heart of God, kaya naman ibinigay niya sa atin yung ating mga magulang. Papaano dito sa lupa, maramdaman natin yung pagmamahal ng Panginoon po sa atin. And for our mothers na nandito po ngayon, ano po yung
Paano po kayo nanganak? Meron po bang normal? Cesarean? Ayun, merong cesarean. Si misis ko, 3 po yun, puro cesarean. 3 cesarean. Na kahit papaano ka manganak, meron niyang mga masasabi natin downside. Kapag nanganganak ng normal, di po ba? Napakasakit mag-labor, napakahirap. At kapag isi-CS ka naman, masakit din, di ba? Masakit sa bulsa. Mahal manganak ng cesarean. At magkakaroon ka ng sugat. Diba? Hihiwain yung katawan mo. Masakit din. Masakit na sa bulsa, masakit pa sa katawan. Kaya, how can we not love our mothers? Amen? Paano natin silang hindi mamahalin sa pinagdaanan po nila para po tayo ay mapalaki? Alagaan, mga sakripisyo po nila sa atin. Ano pong sabi doon sa binasa natin? I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pong mga nanay. How can we not love our mothers? Our mothers. A mother's heart is God's counterpart. Pangalawa po, sa Book of Isaiah, balik po tayo sa Book of Isaiah, chapter 49. Chapter 49, sa verse 15 and 16. Sana po ay nakatulog po kayo ng mahimbing at nakakain po kayo ng almusal para hindi po tayo antukin, hindi po tayo gutumin. Chapter 49 sa verse 15, ganito po yung kanyang sinasabi, Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yea, they may forget, yet I will not forget thee. Sa verse 16, Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Thy walls are continually before me. From time to time, nakakarinig po tayo ng mga balita. Di po ba? Patungkol sa mga bata na ina-abandon, tinapon sa basurahan, iniwan sa tapat ng pinto ng isang bahay. Di po ba nakakarinig po tayo ng mga balitang ganyan? Dahil merong mga magulang na at the time of yung time na kanilang panganganak, they are not ready. Physically, they're not ready. Yung iba naman, financially, they are not ready. Kaya nagagawa po nila. Sabi po doon sa binasa natin, Can a mother forget her sucking child? Kaya nagagawa ng ibang mga magulang na iwan yung kanila pong mga bagong silang na anak. Pero tayo, mapalad tayo, nandito tayo, meron tayong mga magulang, hindi tayo ipinaampon. Amen? Sabi ng Panginoon, pwedeng makalimutan ng ina ang kanyang anak. Pero ako, hindi ko kayo kakalimutan. I will never forget thee. Sa verse 16, Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. Yes, problems may arise and you will feel all alone and forgotten. There's this feeling of rejection. Everywhere you turn, there's trouble. Times were tough. Situations were difficult and nothing seems
going right. Maraming problema tayong pinagdaraanan sa buhay po natin. Times when we think, when will this going to end? Sometimes the temptation in the midst of hardship and pain is to look at God at isipin po natin na i-question siya, Lord, nasaan ka? If you really are good and you really love me, then bakit ganito? Bakit napakarami kong problema? Parang hindi natatapos. Doon sa amin, medyo mahirap yung lugar po namin doon. Kanya-kanya ng diskarte yung mga pamilya doon kung paano makakasurvive. Nandyan na mangungutang sa kamag-anak, mangungutang sa kapitbahay, bayaran na namin ng tubig, wala pa akong pambayad. Di ba, mangungutang sila, tapos sasabihin nila, huwag mong sasabihin kay ganito. Yung pala, meron siyang utang doon. Diba, patong-patong yung problema, mahirap yung buhay, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero ang sabi ng Panginoon, I will not forget thee. The Lord's affection for His people is greater than the devotion a woman has for her nursing child. And you multiply that by a gazillion times. Palagi po tayong inaalala ng Panginoon. Hindi dahil sa mahirap ang buhay, pinabayaan ka na niya. Nakalimutan ka na niya. Ang gusto ng mga mothers natin, sometimes, di ba, kapag iniwan ka ng, meron tayong nababalitaan na iniwan ng nanay doon sa harap ng pinto, yung pinag-iwanan, malaking bahay. Dahil sa hindi ka kayang buhayin ngayon ng iyong magulang, iiwan ka niya doon sa pinto ng mayamang tao. Dahil ang gusto niya maginhawa yung buhay mo. Sometimes ganun yung puso ng ina. Dahil sa hindi kanya kayang buhayin ngayon, at gusto niya pa rin na maging maayos yung buhay mo, gumagawa siya ng paraan. Pero ang sabi ng Panginoon sa atin, hindi niya tayo nakakalimutan. A mother's heart is God's counterpart. Sabi pa po niya sa verse 16, Behold, I have graven thee upon the palms of my hands. I have graven thee. Iniukit ko yung inyong pangalan dito sa aking mga kamay. Ano po yung ibig sabihin nun? When we see the nail-scarred hands of Jesus, the nail-scarred hands of Jesus, we see how He has graven us upon the palms of His hand. Isang katibayan na sinasabi ng Panginoon, mahal kita. When we see the scarred hands, yung pinagbaunan ng pako sa kanyang mga kamay, tinubos kita sa iyong kasalanan, yung hindi mo kayang bayaran, ginawa ko. Dahil mapapahamak ka, nagsakripisyo ako. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin. I will not forget you. I have graven you in the palms of my hand. Because a mother's heart is God's counterpart. Pangatlo po, doon po sa ating text, Isaiah chapter 66, verse 13. This verse captures a deeply intimate image of God's love and care for His people. Isaiah chapter 66, verse 13. Sabi po niya doon, As one
whom his mother comforted, so will I comfort you, and ye shall be comforted in Jerusalem. The comparison of God's comfort to that of a mother highlights the tenderness and closeness of his care. Just as a mother instinctively comforts her child in times of pain, fear, God promises to provide compassion and solace to His children. Amen? Instinctively, ang mga mother, kapag mayroong nararamdaman yung kanilang anak, ano yung ginagawa nila ba? Sinasanat, medyo mainit ka anak. Kaya nakikita niyang matamlay. Nak, meron ka bang nararamdaman? Ganun yung mga mother natin. Kapag hindi maganda yung pakiramdam mo, kulang na lang hindi siya umalis sa tabi mo. Amen? Ganun po yung mga mother po natin. Love na love po tayo ng mga mother natin. And hindi po natin kayang i-compare yung pagmamahal ng mother po natin sa pagmamahal sa atin ng Panginoon kung gaano, mas higit. Kumbaga, ipinakita ng Panginoon sa atin kung paano niya tayo kamahal sa pamamagitan ng ating mga mother dito sa lupa. Pero ang tunay na ma-experience natin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay doon sa langit na bayan. Kaya kung tayo po, hindi pa po tayo nakakakilala, wala tayong tamang relasyon sa Panginoon, maybe this is the time. Doon sa binasa po natin, this is the assurance that no matter how challenging life becomes, God's comfort and restoration are certain for those who trust Him. Yun po yung pangako ng Panginoon sa atin. This verse serves as a reminder that God's love and care are constant and unchanging no matter what trials you face. God here spoke with supreme tenderness to His faithful servants. No one can comfort us like a mother. And God promises to bring that kind of comfort to His people. Di po ba? Walang makakapantay sa comfort na ibinibigay ng ating mga ina. Pero ang promise ng Panginoon sa atin ay mas higit pa po doon. A mother's heart is God's counterpart. Dito sa verse po na ito, parang talagang kinakausap ng Panginoon. God liken us doon sa Israel na sinasabi niya, yes, you have been captive, naging alipin ka ng ibang mga bayan, but I will comfort you. Dahil sa katigasan ng ating pong mga puso, sa ating mga pagsuway sa Panginoon, sa ating mga pagsalangsang, tayo rin po yung may gawa. Bakit nararanasan po natin yung mga pagsubok, pagpalo ng Panginoon? Kung titignan po natin itong verse po na ito, talagang nangungusap ang Panginoon. Parang sabi niya, as one whom his mother comforted, so will I comfort you. Parang talagang buhay yung salita ng Panginoon na kung babasahin mo ito, talagang mangungusap siya sa'yo. God will comfort us. He will never forget us because He gave us mothers. And the mother's heart is God's
counterpart.